Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Jack Catterall at Arnold Barbosa Jr. Paglalabanan po nila ang vacant WBO Interim World Super Lightweight title. Fight schedule February 15, 2025, nagaganapin po sa Co-op Live Arena, Manchester, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong magkabilang panig. At inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng basihan, mga idea sa pagpili na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Maaring ang inyong desisyon ay papabor o tataliwas ito sa aking pananaw prediction sa laban. Ngunit ang mahalaga kayo, nasa inyo ang huling desisyon na kung saan pwede nyo maging basehan ng ating comparison, ang ating prediction, or ang buong video na kung saan inyong mabalanse o matimbang-timbang kung sino po talaga ang mas mabigat. Dahil doon sa ating prediction, bunga ng ating pag-aaral, may mga tendency po na magkakamali ako. Siyempre, dahil ito po ay boxing. Ika nga, this is boxing. Anything can happen. Okay mga lods, dahil nabanggit ko nga kanina, na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin dito talakayin ang mga background nito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa, na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Amerikano na si Arnold Barbosa Jr. Bilang isang professional boxer, si Barbosa po ay may impresibong kartada, 31 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 33 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 72 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 35.48%. Last fight November 16, 2024, nakasagupa ang dating Unified World Champion na si Jose Carlos Ramirez, kung saan panalo si Arnold Barbosa by unanimous decision. Karanasan, eksperyensya nitong si Arnold Barbosa. Mga lods, diretso na tayo sa kanyang karanasan bilang isang professional boxer. Siyempre nakasagupan nito si Jose Carlos Ramirez na kung saan yan po ay dating world champion. Oo. Na kung saan idagdag din natin si Jose Pedraza na dating world title challenger, si Shuli Sani Inugini, na kung saan maganda rin po ang kartada niyan. Yan po ang mga nakalaban dati nitong si Arnold Barbosa na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Bagamat marami na rin itong nakasagupan ng mga di-kalibreng boksingero, pero mga lods, iilan lamang ang ating pinangalanan at ang sa ganon, hindi po gaanong hahaba ang ating talakayan. So ngayon sa skills naman na taglay-taglay ni Arnold Barbosa, para sa akin outboxer ito. Doon ko nakikita na epektibo talaga siya sa, although lumalaban siya sa mid-range na suntukan, pero mas epektibo siya sa long range na suntukan. Volume puncher, taglay ang hand speed, timing, accuracy. At isa pa mga lods sa nakikita ko sa kanya, yung footwork na kaya niyang ipanatili ang kanyang distansya. Sa madaling salita, magalaw din na boksingero itong si Arnold Barbosa. Pagdating po sa depensa, sabi ko nga, mahusay or may husay sa depensa ito, pero sa mid-range o sa inside fighting, may mga opinions ito na kung saan delikadong masamantala mga lods. So sabi ko nga, ano lang ito, yung epektibo po talaga siya sa long range na suntukan. Sa tibay naman po, makalaban pa naman niya si Jose Carlos Ramirez, which is isang power puncher, masasabi kong may tibay. Kasi marunong din siyang tumanggap na suntok mga idol. So ngayon sa panig naman ni Jack Catterall, si Catterall as a pro boxer naman po ay may impresibong kartada. 30 wins with 13 wins coming by with knockout. May isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo sa puntusan lamang ito natatalo. May edad na 31 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Reach 69 inches. Southpaw on stance, knockout ratio 43.33%. Last fight, October 26, 2024, nakasagupan niya ang dating world champion na si Regis Prograis, na kung saan panalo si Catterall kay Prograis by unanimous decision. Karanasan o eksperyensya nitong si Jack Catterall. Minsan na itong naging world title challenger, nakasagupan niya si Josh Taylor. Na kung saan sa unang paghaharap,
natalo si Jack Catterall by majority decision. Ngunit nakabawi po itong si Catterall sa kanilang rematch. Tinalo naman niya si Taylor by unanimous decision. At siyempre idagdag na rin natin ang dating world champion na si Regis Prograis, George Linares, O'Hara Davis, na kung saan ang ating mga nabanggit ay mga di-calibreng boxingero din po, mga idol dito po sa super lightweight division. So sa skills naman itong si Jack Catterall, mga idol, nung napalaban sa kay Josh Taylor, si Josh Taylor po ay pressure fighter brawler. Ganon din po ang galaw ni Jack Catterall. Nakipagsabayan, nakipag-inside fighting po siya kay Taylor. Noong lumaban naman siya kay Regis Prograis, na kung saan si Prograis po ay isang technical fighter, technical din po ang galaw nitong si Jack Catterall. Sa madaling salita, all-around boxer po itong si Jack Catterall. Mahusay ito sa pag-adjust at yung husay din ito sa diskarte sa aktual po na suntukan. O yan po ang ating napapansin kay Catterall. Ngayon, sa pag-execute sa kanyang skills, taglay nitong hand speed, liksi, siyempre may power din po dahil kayang magpabagsak. Oo. So may bigat din na suntok itong si Jack Catterall. Sa kanya namang durability, marunong lang itong bumagsak, marunong din bumangon, so may tibay din po itong si Jack Catterall. So sa depensa, maganda din po ang kanyang depensa. Lagpas sa average po ang kanyang depensa. Yan po ang aking masasabi dito. Sa panig naman ni Jack Catterall. So ngayon nadako naman tayo sa ating gagawing comparison. Sa dako na pagdadawsan sa laban, disadvantage po yan kay Arnold Barbosa dahil doon po sa baluarte ni Catterall gaganapin ang naturang suntukan. So alam nyo na ang mga posibleng mangyayari dyan. Kung magkaroon lang ng close fight ticket sa scorecard, alam nyo na delikadong madali sa hometown decision, favoritism, politics itong si Barbosa. So advantage kay Catterall yan. Sa box rate naman po sa ranking, rank 4 out of 2,588 ka mga boksingero lumalaban sa super lightweight division, itong si Catterall. Samantala itong si Barbosa, rank 10 mga idol. So ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. At unahin natin sa edad. 31 anyos si Catterall, 33 anyos si Barbosa. So pareho na sa prime po dalawang maglalaban. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 2 inches si Arnold Barbosa. Sa reach naman 3 inches. Southpaw kontra orthodox. Hindi na bago para sa kanila mga lods ang mapalaban sa hindi pareho nilang stance. So sa knockout ratio lamang si Catterall, height, reach, advantage kay Barbosa, lalo na't marunong itong gumamit sa distansya. Ngunit bawi si Jack Catterall sa power. Ngayon, dadako naman tayo sa activity, which is parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa eksperyensya, sa uri ng kinalaban at sa narating, lamang po si Catterall. So sa eksperyensya, masasabi kong 55-45 in favor of Jack Catterall. So ngayon, dadako naman tayo sa skills. All-around boxer kontra out-boxer. So, masasabi kong may kalamangan po ang all-around boxer. Bakit? Dahil ang galaw ni Arnold Barbosa ay kaya din na gawin nitong si Jack Catterall, which is all-around boxer nga po siya. Pero nakadepende pa rin ito mga idol sa pag-execute. Oo. Uubra kaya ang hand speed nitong si liksi, hand speed itong si Catterall kasama ng kanyang power, or yung volume, hand speed naman na taglay-taglay ni Arnold Barbosa at kahusayan nito sa pagpapanatili sa distansya. So kung anong sports sinong llamado, mga idol, mas matangkad at mas lamang sa reach itong si Barbosa, pero si Catterall naman lamang sa ranking, doon sa kanyang baluarte ganapin ang laban, lamang sa karanasan at may kalamangan pagdating po sa skills. So, dito mga idol, hindi ko masabing 60-40 dahil hindi po ganun kadali itong galaw ni Barbosa para ma-resolba ni Jack Catterall sa aktual na laban. So, 55-45 in favor of Jack Catterall. Yan po ang aking maibigay pagdating po sa comparison kung ating i-convert naman sa percentage. So, ngayon mga idol, dadako naman tayo sa ating prediction sa laban. Mga idol, ipagpauna ko po sa inyo na hindi po ito madaling laban. Gusto ko ang galaw ni Catterall, gusto ko rin ang galaw ni Arnold Barbosa dahil volume puncher nga ito. Mas exciting tingnan itong si Barbosa pag lumalaban mga idol. So ngayon, prediction ko po dyan, Jack Catterall by decision. Unanimous decision man yan, majority decision man yan, split decision man yan. Oo. At Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Catterall by technical knockout? May chance po dahil may mataas ang kanyang knockout ratio kumpara kay Barbosa. At kung makalapit si Catterall kay Barbosa, which is kahinaan ni Barbosa ang close range na suntukan, so yun, magkaroon ng chance si Catterall. Mga anong round kaya posibleng mapabagsak or may knockout itong si Jack Catterall si Barbosa? Siguro mga lods mula first round hanggang 8 or 9 rounds. 1 to 9.
posible niya magawa yan. Na kung saan mababasa niya, makapag-adjust na siya sa galaw mismo nitong si Barbosa. Ngayon, ang Dong Sports PH, pabor kay Katiral na mananalo. Oo, naka-out ano puntusan, which is mas ano ako sa puntusan dahil may tibay or hindi ko nakita ang kahinaan nga nitong si Arnold Barbosa, so posible sa puntusan ito mauwi lamang ang labanan, which is may mga kalamangan nga si Katiral at nasabi ko na ito sa inyo kanina. Ngayon sa panig naman ni Arnold Barbosa, gamit ang kanyang husay as outboxer, gamit ang kanyang pagka-volume puncher, taglay ang hand speed, timing at accuracy. Once na mapanatili ni Barbosa ang distansya, delikado ding matalo si Jack Catterall sa pamamagitan po ng unanimous decision, split decision. At kahit pa knockout, technical knockout. Dahil hindi naman porket hindi kilalang knockout artist ay walang kakayang magpatulog yan ng katunggali. So sa panig ni Arnold Barbosa, once na mapanatili niya ang kanyang distansya dito kay Catterall, yun ang kanyang pinakatsansa. Pero dahil siya ay dayo, idagdag natin, dayo siya, so kailangan niyang magtrabaho ng husto para makumbinsi niya ang mga hurado. So, malaking trabaho ito sa panig ng dadayo. Ganon po kahirap ang dadayo po. Oo. Ganon kahirap. Na kung saan, may mga kukumbinsihin ka pa ng mga hurado. Na kung kinakailangan times 2 ang iyong sipag, dapat ganon. Or times 3, times 5, ganon. Dahil nga siya ay dayo dito po sa naturang sagupaan. At dahil sa 55-45 lang ito sa ating comparison, hindi kataka-taka, hindi kagulat-gulat na mananalo din itong si Barbosa sa pamamagitan po ng pag-outbox kay Jack Catterall. Oo. Hindi kataka-taka yan. Kasi nga, sabi ko nga kanina, kung inyo napapansin, maraming ikinalalamang dito si Jack Catterall, eksperyensya, yung sa skills, lamang siya sa power, lamang sa ranking, doon pa sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. So, marami siyang advantages. Pero ang problema dito, yung skills nitong si Barbosa na kung saan napakatindi po nito bilang isang outboxer, volume puncher, taglay ang hand speed. Na kung saan kayang bumato nitong si Barbosa sa iba't ibang anggulo, mga idol, na kung saan hindi lahat ng boksingero ay may ganon na galawan na katulad halos ni Vasily Lomachenko. Kaya kaabang-abang na laban ito. Malaking pagsubok ito sa magkabilang panig at lalo na sa panig nitong si Barbosa na siya po ay isang undefeated at na nagiging dayo pa siya dito sa naturang event o sa naturang suntukan, mga idol. Kaya magandang laban ito. Ito lang ang masasabi ko, magandang laban. Hanggang dito na lamang ito pa ng Sports PH.